May kilala ka bang lalaki na hindi naman pogi, hindi mayaman, pero bakit parang lahat ng babaeng nakilala niya, bumabalik, naghahanap, at parang hindi makabitaw sa kanya? Yung tipong kahit wala siyang ginagawa, naaalala siya, namimiss siya, at may kakaiba sa presensya niya, hindi dahil marunong siyang mangbola, hindi dahil expert siya sa kilig, pero dahil may hawak siyang stoic techniques na hindi sumisigaw, pero kumakapit sa utak ng babae. Parang isang tahimik na awit na hindi mo alam kung bakit mo gustong pakinggan ulit at ulit. Ito yung video na magpapaliwanag kung bakit may mga lalaking hindi mo basta makalimutan. At bakit, kung ikaw mismo ang lalaking matututong gawin ito, hindi ka nila kayang iwan ng hindi iniisip kung tama ba ang desisyon nila. Sa totoo lang bro, lahat tayo dumaan dito. Nagpakita ka ng effort, nagparamdam ka ng gusto mo siya, nagpakabait ka, nagpakamature, nagpakaseryoso, nagpakagusto. At ang kapalit, deadma, paiba-iba, lumalamig, nawawala, tumitigil mag-reply. O pinakamasakit, kinukumpara ka sa lalaking halos walang effort. At minsan tinatanong mo, paano nangyari yon? Bakit mas na-addict siya sa lalaking parang wala namang pake? Ang sakit no? Parang bigla mong na-realize na minsan, ang mabait natatalo ng malalim, ang effort natatalo ng mystery, at ang kabaitan natatalo ng presence. Pero teka, hindi ito laro. Hindi ito manipulation. Hindi ito paano maging toxic. Ang Stoics hindi sila nangihila ng tao. Hindi sila nang mamaniobra, pero dahil sa disiplina nila, sa mindset nila, at sa paraan nila ng pagharap sa sarili, nahuhulog ang mga tao sa energy nila. Hindi dahil ginusto nilang hulihin ang puso ng babae, kundi dahil hinulma nila ang sarili nila. Maging lalaking mahirap kalimutan. Ito ang katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Ang babae nahuhumaling hindi sa lalaking mabait, kundi sa lalaking malinaw, kalmado at hindi sumusuko sa emosyon. Ang babae nahuhook hindi dahil sa regalo, sweet messages, long chats o efforts, kundi dahil sa lalaking may sariling mundo, may sariling disiplina. May sariling standards ito, may sariling tahimik na lakas, at hindi natitinag kahit gaano siya kaganda. Hindi kanya na-enjoy kasi marami kang binibigay, kundi dahil sa presence mo. Hindi siya na-addict sa kung sino ka sa chat, kundi sa kung sino ka sa sarili mong buhay. Kaya maraming lalaki ang lugmok. Obsession ang dala nila, hindi presence. Neediness ang dala nila, hindi discipline. Fear of losing ang dala nila, hindi peace. At ito ang dahilan kung bakit stoic techniques gumagana at nakakakapit sa isip ng babae. Hindi sila para manghagilap, hindi sila para maghabol. Pagkus, ginagawa nilang malalim ang lalaki. At lahat ng malalim, nakaka-addict. Technique number 1. Control of self equals to control of energy. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na tao ay ang may control sa sarili. Ang sa mundo ng dating alam mo kung ano ang pinakamalakas na energy? Yung lalaking hindi reactive, hindi nagpapanik, hindi nag-a-assume, hindi nag-chase, hindi nagmamadali, hindi naglilimos ng atensyon. Ang kalmado niyang postura, nakaka-addict. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki, easily triggered. Honey-to-praining, madaling ma-insecure, kasi mabilis mag-assume. Patterson, takot na mawala, nagpapadala agad sa emosyon, nagpapabigla-bigla, pero ang stoic, tahimik, nakatingin, nagmamasid, hindi nagmamadali, hindi natitinag. At ang babae, mapapaisip, kilala ko tong energy na to, parang familiar and parang safe pero mysterious. Dahil ang mga babaeng nakakita na ng red flags, toxic men at unstable emotions, maghahanap sila ng lalaking tahimik pero matatag. At yan, ang stoic. Technique number 2, the power of delayed response. Hindi ito playing hard to get, hindi ito ghosting, hindi ito mind game. Ang stoic bago sumagot, nag-iisip, humihinga, nag-o-observe. Hindi siya robot na mabilis mag-reply. Hindi siya desperadong sumagot ng good morning 30 seconds after. Ang energy niya ganito. May ginagawa ako, may buhay ako. Hindi umiikot sa'yo ang mundo ko pero hindi ibig sabihin hindi kita gusto. At alam mo ano epekto nito sa babae. Hinahanap ka, tinitingnan ka, tinututukan ka, pinapansin ang bawat galaw mo. Kasi hindi ka predictable, hindi ka generic, hindi ka tulad ng ibang lalaki na parang nakaabang 24/7. You move slow, steady, intentional. At yan ang nakaka-addict, consistent mystery. Technique number 3, silence as a weapon. Hindi lahat ng bagay kailangan sagutin.
Hindi lahat ng alok kailangan tanggapin. Hindi lahat ng confrontation kailangan patulan. Hindi lahat ng emotion kailangan ipakita. Ang silence ng stoic, hindi coldness. Ito ay grounded presence. Pag may sinabi siyang babae, bahala ka. Okay. Hindi ko alam. Yun. Imbes mag-react, magtanong, maghabol, magalit, ang stoic, kalmado, steady, hindi natitinag. Kaya ang babae, bakit tahimik? Bakit hindi siya nagre-react? Ano iniisip niya? Mahalaga ba ako sa kanya? Silence builds tension. Tension builds interest. Interest builds attachment. Pero ang tension ng stoic, hindi toxic, kundi grounded. Ang tanong, paano ito ginagawa ng isang tunay na stoic? Ngayon pupunta tayo sa pinaka-importante. Practical. Totoo. Pang-araw-araw. Hindi manipulative. One, hindi siya nagha-hyper-focus sa babae. Hindi siya nakaabang sa messages. Hindi niya inuna ang babae higit sa sarili niyang growth. May routine siya. May discipline. May mission. At kahit may babae siyang gusto, hindi iyon ang buhay niya. Two, hindi siya nag-overshare. Hindi niya biglang inilalabas lahat ng feelings. Hindi siya nagkukwento ng sobrang malalim nang wala sa lugar. Hindi siya nagpapakita ng neediness. Pinoprotektahan niya ang sarili niyang mystery, kaya ang babae, lalong curious. Three, he moves with purpose. Pag nag-chat may sense. Pag sumagot may laman. Pag nagsalita, hindi empty. Hindi siya clown. Hindi siya sabik. Hindi siya trying hard. Mas lalo siyang gusto dahil hindi siya naghahabol. 4. He keeps his emotions disciplined. Kapag may delay sa reply, kalmado. Kapag may other guys, kalmado. Kapag may red flags, kalmado. At ang babae, lalapit sa lalaking hindi siya sinusakal. At hindi rin siya kayang kontrolin. 5. He does not chase validation. Hindi niya hinahabol ang good morning text. Hindi niya sinusukat ang worth niya base sa mood ng babae. Hindi niya tinatali ang happiness niya sa kung may reply o wala. At yan ang energy ng lalaking hindi madaling bitawan. Ito ang mahalagang paalala. Ang stoicism ay disiplina, hindi laro. Hindi ito para pasunurin ang babae. Hindi ito para gawing addict ang kahit sino. Ang tunay na stoic, hindi nagpapanggap. Hindi gumagawa ng coldness para lang magmukhang hard to get. Hindi ginagawang trophy ang babae. Hindi ginagamit ang silence bilang weapon para manakit. Ang stoicism ay mastery sa sarili. At kung mapukaw man ang interes ng babae, yan ay side effect lang ng pagiging kalma, grounded, at masaya sa sarili. Ito ang tunay na addiction na nararamdaman ng babae. Araw-araw kang puzzle, hindi boring, hindi predictable. Hindi ka madaling basahin at hindi ka rin naglalaro. May presence kang mabigat pero magaan. Mahirap i-explain pero ramdam. Hindi ka madaling maratel. At yan ang rare. Hindi ka natatakot mawalan. Kaya hindi ka desperado. You move like a man with purpose. At lahat ng babae na a-attract sa direction, hindi sa desperation. Ang resulta, hindi ikaw ang humahabol. Babayang naghahanap sa'yo. Hindi dahil sa tricks, kundi dahil sa transformation. May lalaki bang dumaan sa buhay mo, kaibigan, classmate, officemate, kapitbahay, na hindi mo naman madalas kausap pero hindi mo makalimutan ang presence? Hindi siya maingay. Hindi siya papansin. Hindi even type ng lahat. Pero meron siyang kalmadong bigat. At kahit konti lang usapan nyo, naiisip mo pa rin siya pagkatapos. Ito ang hindi alam ng mga lalaki. Hindi kailangan ng lalaki maging comedian, smooth talker, rich guy, or mega pogi para maging unforgettable. Kailangan niya lang ng energy na bihira sa mundo. Stoic energy. At yan ang pinag-uusapan natin dito. Technique number 4. Detachment that creates attraction. Isa ito sa pinaka-powerful na stoic trait. Hindi siya nagdi-depend emotionally sa babae, kaya mas naa-attract ang babae sa kanya. Sounds unfair, pero ganon talaga ang psychology. Ang babae mas naa-addict sa lalaking, hindi umiikot sa kanya ang mundo. Kahit may sariling direction, kahit may feelings. Hindi natitinag kapag nagbago mood niya. Hindi nagbabago ang respect niya sa sarili. Hindi natatakot mawalan ng pagkakataon. Hindi siya cold. Hindi siya pa hard to get. Detached siya, meaning may sarili siyang buo bago ka dumating. At dito nagsisimula ang obsession. Kapag ramdam ng babae na kahit mahal mo siya, hindi mo siya gagawing center ng identity mo. The more complete you are without her, the more she feels pulled toward you. Technique number 5. Intentional slowness. Sa mundo ngayon kung saan, lahat nagmamadali, lahat naghahabol. Lahat gustong mabilis ang reply. Lahat gustong mabilis ang assurance. Lahat takot maiwan. May isang uri ng lalaki na nakaka-addict. Yung hindi nagmamadali,
Hindi siya slow dahil tamad. Slow siya dahil intentional. Nag-iisip bago mag-type. Nagpapahinga bago mag-send. Humihinga bago mag-react. Hindi siya nauuto ng emotion. Hindi siya nabubulag sa kilig. Hindi siya sumasabog kapag may issue. Ang energy niya steady. Parang lalaking ang daming bigat na kayang buhatin pero hindi nagyayabang. At ang babae, mas lalo siyang naiintriga. Bakit siya hindi kagaya ng iba? Ang slower the man moves, the deeper the woman's curiosity goes. Technique number 6. Controlled emotional expression. Hindi ibig sabihin walang puso ang stoic. Hindi sila bato. Hindi sila walang pakiramdam. Pero kaya nilang hawakan ang emosyon nila nang hindi sila natatangay. Kapag may misunderstanding, hindi sila nagraran. Hindi sila nagbubuhos ng kung ano-ano. Hindi sila nagme-message ng mahabang paragraphs. Ang ginagawa nila, tinitingnan ang sitwasyon objectively. Pinipili magtanong kaysa mag-assume. Pinipili manahimik kaysa magwala. Pinipili magpahinga kaysa mag-demand. Pinipili ang clear communication kaysa emotional explosion. At bakit nakaka-addict ito sa babae? Kasi karamihan ng lalaki, mabilis uminit, mabilis magtampo, mabilis mag-assume, mabilis maghabol, mabilis magpanic. Pero ang stoic? Solid, grounded, predictable in stability, unpredictable in intention. Kaya mas pinapahalagahan. Technique number 7, the art of presence. Ito ang pinaka-underrated. Hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan magpakitang gilas. Hindi mo kailangan maging clown. Ang kailangan mo lang yung presence na hindi naghahanap ng validation. Ito ang dahilan kung bakit lagi kang naalala. Kahit ang simpleng tanong mo, kumusta ka na? Ramdam niya. Kahit ang simpleng tingin mo, may bigat. Kahit sandali kayong magkasama, may bakas na naiiwan. Presence is addictive. At hindi mo kailangan pag-aralan. Kailangan mo lang less distractions, less insecurities, less performance, a more authenticity. Kapag ikaw ay lalaking, hindi nangangailangan lumamang. Mas lalo kang lumalamang kung bakit nahuhulog ang babae, hindi dahil sa mga ginagawa mo, kundi dahil sa sino ka sa loob. Ito ang tunay na shadow work ng stoic man. Hindi sila tumatakas sa insecurities. Hindi sila nagpapanggap. Hinaharap nila ang takot nila. Alam nila kung saan sila kulang. Alam nila kung saan sila mahina. Alam nila kung ano dapat i-improve. At hindi sila natatakot umamin kahit sa sarili nila. Hindi sila naghahanap ng babae para punan ng butas. Hindi nila ginagamit ang relasyon para maging distraction. Hindi nila ginagamit ang kilig para takpan ang emptiness. Kaya nagmumukha silang matatag. Kasi nagpagaling muna sila. Hindi sila sumusunod sa trend. Hindi sila nag-a-adjust ng personality para magustuhan. Kung hindi tugma ang babae, hindi ibig sabihin may mali sa babae. It just means hindi aligned. Yan ang lalaking hindi mo basta makalimutan. Kasi hindi siya nagbago para lang maging gusto mo. Paano ginagawa ito ng isang stoic na lalaki sa totoong buhay? Ito ang listahan ng mga hindi sinasabi pero ginagawa ng lalaking may stoic energy. Kaya naaadik ang babae. 1. Hindi siya nagfa-follow up ng paulit-ulit. Kung nag-message na siya once at hindi pa nagre-reply, hindi siya naglalagay ng, okay ka lang ba? Bakit di ka nagre-reply? Bakit? Kasi hindi niya minamadali ang babae. And 2. May clear boundaries siya. Kung may disrespect, tahimik siyang umaatras. Kung may mixed signals, hindi siya nagpapaikot. Kung may drama, hindi siya pumapatol. Oring, may sariling routine, nagwo-workout, nag-aaral, nagfo-focus sa career, nagpaplano sa buhay. Hindi siya robot ng emotions. 4. Hindi siya nag-over-accommodate. Hindi siya anything for you, babe. Hindi siya yes, girl. Hindi siya kahit ano basta wag ka mawala. Ang prinsipyo niya simple. Kung gusto mo ako, magkikita sa gitna. Hindi ako tatakbo papunta sa iyo. 5. He speaks less but says more. Wala siyang nonsense messages. Wala siyang walang kwentang small talk. Wala siyang clingy conversations. Quality over quantity. Kaya kahit konti ang interaction, malalim ang dating. 6. He doesn't chase her mood. Kapag unpredictable ang babae, hindi siya nababahala. Kung minsan sweet, minsan cold, hindi siya naghahanap ng meaning. Alam niya, emotions fluctuate. Character stays. 7. He stays mysterious by being sincere. Hindi siya nagmamangas. Hindi siya nagpapakipot. Hindi rin siya nag-cheat ng personality. Pero hindi niya rin sinasabi lahat ng iniisip niya. Nagiging emotional gravity. Siya para sa babae. Sa gulo ng mundo, ikaw ang ginugustong balikan. Pero bawal ito gamitin para i-hook o gamitin ng babae.
Hindi ito paano maging manipulative. Hindi ito paano gawing laruan ng babae. Hindi ito paano gawing adik ang babae para sa sariling ego. Ang stoicism ay self-control, discipline, clarity, inner peace. Kung gagamitin mo ito para manakit, nagiging opposite ka ng stoic. Kung ginagamit mo lang ito para habulin ka ng babae, baliktad, ikaw ang nagiging manipulative. Ang stoic techniques ay hindi para mangkulam ng puso. Para ito sa'yo, para maging malinaw ka, para hindi ka malunod sa emosyon, para maging mas mabuting lalaki. At kung mahulog man ang babae sa'yo, natural yon, hindi scripted. Ano nagiging itsura mo kapag ni-level up mo ang stoic energy mo? Ito ang nagiging resulta. Hindi ka madali i-ghost. Kasi hindi ka forgettable. Hindi ka minamaliit kasi ramdam ang boundaries mo. Hindi ka pinaglalaruan kasi hindi ka nagre-react emotionally. Hindi ka ginagawa option. Kasi may sariling direction ka. Hindi ka madaling palitan kasi ang posture mo marami ng pinagdaanan. Bumabalik sa'yo ang babae. Hindi dahil naghahabol ka, kundi dahil malaya kang tao. At ang freedom ng lalaki ay nakaka-addict. Nagmumukha kang mature beyond your age. Hindi dahil sa damit. Hindi dahil sa hitsura, kundi dahil sa aura mong stable. Nagkakaroon ka ng quiet authority. Hindi ka loud, hindi ka show-off. Pero kapag nagsalita ka, pinakikinggan ka. You become emotionally magnetic. Yung parang, hindi ko siya gets, pero gusto ko siya. Hindi siya kagaya ng iba. Bakit ganun? Yan ang stoic effect. You attract women who are emotionally mature. Kasi ang presence mo, hindi bagay sa babaeng immature. Kung hindi siya ready, siya ang mawawala. Pero kung ready siya, siya ang maghahabol. Para sa mga lalaking gusto maging hindi malilimutan, kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka ordinaryong lalaki. Gusto mong maging malalim, hindi lang pogi. Gusto mong maging grounded, hindi lang charming. Gusto mong maging lalaki, hindi bata. I-comment mo ang salitang, tahimik na lakas, para alam kong isa ka sa mga lalaking pinubuo ang sarili, hindi para habulin ang babae, kundi para magkaroon ng presensyang hindi basta-bastang nakakalimutan.